no, dito sa nalalapit na laban ng ating iniidolong si Cuadro Alas kontra dito sa binansagang The Beast na si Saul Sanchez. Ngayon, susubukan po natin no, na maging objective no, dito kay Cuadro Alas. Ngayon, marami pong sumusubok no, na magbigay ng kani-kanilang mga prediksyon para dito sa nasabing laban. Ang parati nilang ini-issue no, dito kay Cuadro Alas ay yung kondisyon niya. Kung saan daw ay kulang raw yung paghahanda, kulang raw yung nutrition. Titignan natin, no, hindi naman talaga kailangan ni Casimero na magpakasubsob sa training para lang talunin etong si Sanchez. Yung paghahanda po kasi depende yan kung sino yung makakalaban. Obviously, kung ang lalabanan naman niya, halimbawa no, si Naoya Inoue, definitely iba po ang kanyang magiging setup ng kanyang training. Dudurugin lang no, nitong si Cuadro Alas etong si Saul Sanchez. Dahil kung titignan nga naman yung naging laban ni Cuadro Alas kay Itumbua, na natin isali yung kay Ogoni no, pati dito kay Akaho no. Dito na lang sa naging huling buong laban no, dito kay Itumbua. Naman nahirapan din itong si Cuadro Alas kay Itumbua. Ganun pa man, kahit saan natin tignan, lamang na lamang pa rin etong si Casimero. Okay? So, yung ganong performance ay sapat na rin para patulugin etong si Sanchez. Dahil unang-una, mas maliit etong si Sanchez kumpara kay Itumbua. O mataas ng konti, ng 1 inch, no? Etong si Sanchez kay Casimero. Pangalawa, literal po na walang depensa etong si Sanchez. Okay? Na sumusuntok ito na instead na umilag siya, no? Pinapatigas niya yung kanyang panga every time na siya ay sumusuntok. So ano ang ibig sabihin nun? Handa siyang tumanggap ng suntok as long as nakakasuntok siya. Okay? So ganun kasi ang style ng mga pressure fighter, no? Yung mga slugger. Okay? Yun na yung naging trademark nitong si Sanchez. Okay? At atin pang idagdag itong tawag kay Sanchez no, na The Beast. Bakit nga ito tinawag na The Beast? Dahil unang-una, wala itong ibang ginawa kundi sumugod ng sumugod. At kung titignan natin sa magiging laban nito kay Casimero, obviously walang ibang gagawin itong si Sanchez kundi makipagpasagan ng muka. Itong mga slugger na to, itong mga pressure fighter, lalo na itong mga Meksikano, isa po kasing karangalan sa kanila na makipagsuntukan o makipagbasagan ng muka sa isang lehitimong elite fighter. Doon sila nag-grow na every time na nakikita nila na kinakaya nila yung suntok ng mga dekalidad na fighter. Si Cuadro Alas pa lamang ang kauna-unahang elite fighter na makakalaban nitong si Sanchez. Hindi nito palalagpasin ang pagkakataon na matikman ang mga suntok nitong si Cuadro Alas. Sa umpisa, papayuhan to ng kanyang trainer na umilag. Pag ito ay na-excite na no, sa ibabaw ng ring, wala na yan. Yung mga sinasabi, yung mga advice ng mga trainer, wala na yan. Kakalimutan na yan. So, nasa utak din yan ni Sanchez na hindi siya aatras kay Casimero. Okay? Kumaga tatamaan kasi yung ego niyan Knowing na siya yung mas bata, knowing na siya ay may dugong Meksikano, na alam niya ang tingin ng lahat ng mga Hapon sa mga Meksikano, karamihan no, ay talagang matatapang na nakikipagpatayan sa ibabaw ng ring. Kumbaga hindi kakayanin ng pride niya na siya yung mas bata, binansagan siyang The Beast, and then siya pa yung umaatras. So, given na yan, sa unang 3 rounds, makikipag-ubusan niya ng lakas kay Casimero. Eto na, ano yung susi para masiguro ni Casimero ang panalo nito kontra kay Sanchez? Ang nakikita ko dito ay hindi mahalaga kay Sanchez ang manalo. Ang mahalaga sa kanya ay makipagbasagan ng muka or matest yung kanyang lakas kontra sa isang elite fighter. Sa tingin ko hanggat maaari, no, sasaluhin nito lahat-lahat ng suntok ni Casimero para mapatunayan lang nito sa kanyang sarili na kaya niya tanggapin ang suntok ng isang lehitimong elite fighter. Palakasan ng suntok at palakasan tumanggap ng suntok.
Hindi na po natin pinag-uusapan dito na baka matalo, baka masilat, no, itong si Casimero. Hindi na po, given na po na mananalo itong si Casimero. Ngayon, ang problema ay hindi po sapat ang simpleng panalo lang. Okay? Kapag ito, umabot ng decision, wala na. Goodbye, Inoue na. Ngayon, knockout. Knockout sa early rounds. Ngayon, ito ang nakikita ko, no, na posible niyang ipasok sa kanyang strategy, no? Kung sakali lang naman na ito ay kanyang mapapanood. Etong si Sanchez po ay naka-ready sa mga hook. Yan ay matagal nang napaghandaan ni Sanchez. Kung titingnan natin, no, itong resume ni Sanchez, hindi pa po ito na-knockout. Okay? So matigas po ang panga nito. Ano ba ang kahinaan ng mga fighter na matitigas ang panga? Usually, ang kahinaan po nila ay ang bodega. Maliban na lang talaga, no, kung matatamaan ng solidong left hook etong si Sanchez. Ulitin ko po, no, yung left hook na yan ni Casimero, yan ay napaghandaan na ni Sanchez. And sad to say, matigas po ang panga nitong si Sanchez. Makunat yung si Sultan. Pero paano na knockout? Sa bodega. Na binansagang asero sa nadali sa bodega. Ngayon, hindi pa masyadong na-expose, no, itong bodega ni Sanchez. Kasi unang-una, wala pa po itong nakalaban na isang lehitimong elite fighter or isang lehitimong knockout artist. Wala pa po. Ang nakalaban pa lang nito na masasabi natin na di kalibre ay itong si Jason Moloney, na kilala bilang isang technical fighter. Malayo pa rin sa level nitong si Cuadro Alas. Ngayon, yung stamina. Ito naman, paulit-ulit na lang eh. No? Para sa akin ay isang nonsense, no, so far, no. Dahil kung babalikan natin, no, itong naging laban ni Casimero kontra kay Nitumbua, saan ba nakilala itong si Nitumbua? Ano ba ang bansag dito? The energy. The energy ni Nitumbua. So, ibig sabihin, kilala ito bilang isang fighter na may matinding stamina. Kaya nga energy. Kung ano yung performance nito, kung first round ay consistent hanggang 12 rounds. Na ipanalo pa ni Casimero yung huling 2 rounds ng kanilang laban. Okay? Dahil kung talagang wala ng stamina, no, itong si Casimero, di dapat na ipanalo na, no, itong si Nitumbua yung 6 hanggang 12 rounds. Hanggang sa huling round, no, ay nakikipagsabayan itong si Casimero at naipapanalo niya bawat round. Okay? So, meron po kasing estilo, no, itong si Casimero na kung titignan parang mabagal. Nagkakaroon ng misconception. Akala nila napapagod. But in reality, yun po ay style ni Casimero. Meron siyang illusion na parang mabagal pero madulas. Kaya kung mapapasin nyo, no, nakipagsabayan itong si Nitumbua kay Casimero, kikita mo, dikitan yung laban nila pero puro suntok sa hangin etong si Nitumbua. Very ironic, no? Knowing na mas mahaba, mas matangkad etong si Nitumbua. Pero yung suntok niya, most of the time, nauuwi sa hangin. Kung titingnan natin, no, parang sawa itong si Casimero, no? Mabagal. Kumbaga, dikitan na dumudulas pa yung suntok nila. Kung ang naging training ni Casimero ay naging maayos, hindi ko sinasabing kailangan na yung top level na paghahanda, no? Yung normal na paghahanda. Meaning, hindi siya nagkasakit, hindi nagka-virus, wala masyadong distraction, kompleto yung pahinga, hindi nasira yung tiyan. Well, ang tingin ko dito, hindi po aabot ng 6 rounds. Tulog etong si Sanchez. At ang pinaka-critical dyan, no, para sa akin, yung makakakita tayo ng matinding explosive, no, na mga bigayan ng suntok sa second and third round. But then again, anything can happen, no, sa loob ng 6 rounds. Okay? Maaring ma-knockout ni Casimero sa loob ng 2 rounds, 3 rounds. Imposible pong umabot yan ng decision.